Ngayong araw na ito, i-share ko po sa inyo kung bakit sa mga banal na kasulatan noong unang panahon, yung mga witches, yung mga mangkukulam ay sinusunog noong unang panahon. Dahil po sila po ay isang individual na tao na merong galit sa puso. As individual human, i-recognize po natin or i-realize natin sa sarili natin kapag tayo ay nakakaramdam ng inggit sa puso natin, ano ba ang kasunod? Di ba po, galit. Kapag may galit po ang isang individual na tao, marami ka nang naiisip na hindi maganda para sa kapwa mo. Ang mga mangkukulam, sila po ay isang normal na tao na nagkaroon po ng inggit sa puso nila kung bakit hinayaan nila ang galit na yon, nalamunin sila. Kung bakit gumamit po sila ng dark magic para mag-revenge daw. Dahil sa paggamit nila ng dark magic, dahil sa mga rituals na ginagawa nila, kung bakit na-absorb nila yung negative energy at ginamit po sila ng mga bad spirit para angkinin yung kanilang katawan. Dahil po sa field of spirituality, di ba may dalawang uri tayo ng enerhiya, isang positive at isang negative energy. So, under sa positive energy, meron yung mga positive spirit. Under sa negative energy, meron din po yung negative energy. So, as human, yung attachment natin sa negative energy ay dahil po sa fear natin individually. Dahil po dyan sa fear natin kasi, marami kasi yung nagagawa. So, nagkakaroon din tayo ng selos kapag ang tao ay nagkaroon ng selos o inggit. Yun din po ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng attachment ng isang individual na tao sa darkness. Kung bakit sa Ten Commandments, yung laging pinapaalala ni God sa atin na huwag po tayong mainggit sa kapwa natin kung ano yung naabot nila. Ngunit dapat tayo magpasalamat kung ano yung naabot nila. Kasi ang tao, naiinggit lang sila dahil nakita lang nila yung na-achieve ng kapwa nila. Pero hindi nila na-realize sa sarili nila na the process before the success ay naghihirap din sila. Kumbaga, the difficulties hindi nila nakita, kundi the achievement lang kung bakit nagselos sila. So, dapat ang tao hindi nakakaramdam ng selos sa kapwa niya. Ngunit, kung anong makita niyo sa kapwa niyo na success, gawin niyo itong inspiration. Magsikap kayo individually to achieve yung sarili mong pangarap sa buhay at iwasan mong magkaroon ng inggit sa puso mo dahil yan ang dahilan kung bakit mayroong galit ka sa puso mo. So, ang mga mangkukulam, sila po ay nagsimula sila sa isang normal na tao. At dahil po sa mga rituals, mga dark rituals, kung bakit sila nagiging sakim sa kapangyarihan. At dahil dyan sa mga dark energy sa mga rituals kasi, kapag negative yung rituals mo, you will absorb also a negative energy. And that is the reason why, kung bakit nagkaroon ng mangkukulam. Parang napossess yung katawan nila ng bad spirit, negative spirit, kung bakit nakagawa sila ng hindi maganda sa kapwa, nananakit sila ng kapwa-tao dahil lamang sa galit at inggit at puot na sa puso nila. Parang binalot sila ng galit. Yun ang dahilan kung bakit sila naging masama. At hindi yung ni God tinatanggap ang taong masama. Kung bakit sila dati sinusunog po sila. Pero kapag ang isang mangkukulam ay handang magbago, kailangan niya i-defeat yung bad spirit sa katawan niya by doing a forgiveness. Kailangan niya magkaroon ng proper repentance and accept God as their Savior. Yun, magkaroon po siya ng kaligtasan. Dahil kapag na-defeat mo kasi yung bad spirit dyan sa katawan niya, magiging normal na tao yan. Kapag napalayas mo yung negative spirit na bumalot sa katawan niya dahil sa paggamit niya ng mga dark na mga rituals,
yung mga black magic. Dahil sa paggamit ng mga ganun na rituals kung bakit kasi na-absorb ng negative spirit yung katawan niya at ginamit siya. So parang as human kasi, para lang tayong instrument na parang ginamit lang yung katawan niya para magkaroon siya ng buhay at manakit sa kapwa-tao. Kung bakit siya nagiging isang mangkukulam na kung bakit siya naging masama. Yun ang dahilan. Dahil sa mga energy na ginagamit niya, yung mga rituals, negative rituals. So, mababago po yun kapag handa siyang magbago. Kailangan niya lang po ng proper repentance to accept na nagkamali siya at i-defeat yung dark spirit sa katawan niya by doing a repentance, doing a forgiveness, and kilalanin niya dapat si God to be the Savior niya. By doing a forgiveness, yan po ang paraan na mabago ang isang individual na tao. Dahil yun lang talaga ang paraan na ma-illuminate niya kasi yung negative energy by doing a forgiveness. Kaya ang dapat talaga ma-defeat first, hindi po yung physical human. Ang dapat po i-defeat una ay yung mga negative energy, yung mga bad spirit. Yan po sila dapat i-defeat dahil sila po ay manggagamit. Sila po ay parang silang naghahanap lang ng katawan na pwede nilang magamit para makapaghasik ng masamang gawain. So, yan po yung gawain ng mga bad spirit. Kung bakit each individual human, kailangan nyo talaga mag-protect, lagay ng protection sa katawan nyo through prayers para maiwasan natin nga na matangay tayo ng masamang hangin na yan, yung mga masamang espiritu na yan. Dahil sila po ay hindi natin nakikita, unseen din po yan sila. Pero kung alam mo sila i-defeat, madi-defeat mo yan sila using our prayers. Kaya sila kasi ay walang attachment sa isang tao na puno ka ng pag-ibig, yung marunong ka magpatawad. Dahil sa pagpapatawad mo kasi, you eliminate every darkness na naka-attach sa sarili mo. Kung bakit kapag ikaw ay isang individual na tao na malinis ang iyong kalooban, wala ka pong attachment sa darkness at hindi ka po nila kayang saktan dahil kaya mo silang i-defeat. Kaya sana matuto po tayong mag-pray lagi para din sa protection ng katawan natin, physical human body natin against sa mga unseen spirit sa paligid natin. At iwasan po natin na magkaroon ng inggit sa puso natin. Lagi po natin alalahanin yung bilin ni God sa 10 Commandments na huwag po tayong mainggit sa kung ano yung narating ng kapwa natin. Ngunit dapat magpasalamat tayo dahil na-achieve nila yung gusto nilang i-achieve. And instead na mainggit tayo, kailangan natin ma-inspire para ma-achieve din natin yung gusto natin marating sa buhay as individual human.